3:00 ng madaling araw. Lahat ng tao sa floor, tahimik na. Yung mga voice sa headset, paunti-unti nang nawawala. Yung mga tawa sa pantry, matagal nang tumigil. Ako na lang ang gising at habang nakatitig ako sa screen, may pumasok na call. Wala namang tumatawag ng ganitong oras, tinanggap ko. Hello, thank you for calling. Pero hindi customer ang sumagot. Isang boses na pamilyar. Isang boses na matagal nang wala. At ang sinabi niya, "Uy, nandyan ka pa pala." Kung nasa night shift ka ngayon, o kung mag-isa ka sa kwarto, pakihinaan mo muna ang ilaw. Dahil ang kwentong to, hindi ko ginawa para takutin ka lang. Ginawa ko to, kasi totoo to. Tawagin mo na lang akong Jared. 25 ako noon, bagong promote sa pagiging QA. Ibig sabihin, ako yung nakikinig ng calls, nagche-check ng scores, at nagsisiguro na okay ang agents. At tulad ng marami sa atin, kailangan ko ng trabaho, kahit night shift, kahit lagi kang puyat. Kahit minsan, pakiramdam mo hindi na normal yung oras mo. Ang building namin, lumang-luma. Yung tipong elevator pa lang, parang may sariling kaluluwa. May mga araw na biglang namamatay yung ilaw sa hallway. May mga oras na tumitigil yung aircon, tapos biglang lalamig ng sobra. Pero sanay na kami. Kasi sa call center, kapag sanay ka na sa puyat, parang sanay ka na rin sa kung ano-anong kakaiba. Hanggang sa nangyari yung incident na to. At nagsimula lahat sa isang simpleng tanong. Jared, napapansin mo ba yung C27? C27. Station siya sa bandang dulo ng floor. Malapit sa emergency exit. Hindi siya ginagamit. Kasi sabi ng mga tenured, reserved yan. Akala ko reserved for VIP. Or reserved para sa backup PC. Pero nung una kong tinanong kung bakit, biglang nag-iba yung tono ng mga tao. Si Mina, isang senior agent, bumulong. Diyan namatay si Rina. Ha? Anong namatay? Agent din. Mga 2 years ago, bigla raw inatake, gabi rin. Diyan siya nakaupo, seat 27. Tumawa ako pilit. Baka urban legend lang. Pero hindi tumawa si Mina. Hindi rin tumawa yung iba. At doon ko unang naramdaman, hindi to normal na chismis. May bigat yung katahimikan nila. Parang may takot na matagal nang nakatago. Tapos may sinabi si Mina na mas lalong nagpakilabot sa akin. Kapag 3:00, minsan umiilaw yung station. Tapos may maririnig kang typing, kahit wala namang tao. Isang gabi, Wednesday, buwan ng audit namin. Kailangan ko i-review yung random calls, 2:30. Tahimik na. Maraming agents naka-break, yung iba tulog sa pantry, nakayuko sa mesa. Ako naglalakad sa floor, hawak ko yung tablet at clipboard. Nung dumaan ako sa dulo, nandoon na naman sa isip ko yung seat 27. Walang tao. Pero paglapit ko, may narinig ako. Typing. Malinaw, parang may nagchat-chat. Parang may nagta-type ng notes. Napatingin ako sa monitor. Naka-on, black screen, pero may cursor na kumikislap. Blink, 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 walang open na app. Walang login. Pero naka-on. Lumunok ako. Hello? Walang sumagot, lumapit ako. Tiningnan ko yung keyboard. At doon ko nakita yung pinaka-weird. May basa, parang may tubig o pawis. Tapos may amoy alcohol at amoy bulaklak. Yung amoy na usually nasa lamay. Bigla kong inatrasan yung station. At sakto, tumunog yung intercom. Cue a Jared, call online. Bumalik ako sa station ko. Tinanggap ko yung call sa QA line. Hello, QA. Static. Tapos, may boses, mahina sa una, parang galing sa malayo. Jared, nanlamig yung likod ko. Kasi
Kilala ko yung boses na yun. Hindi ko siya nakilala sa muka. Nakilala ko siya sa tono, sa pagbigkas, sa paghinga sa pagitan ng salita. Boses ni Mina? Hindi. Boses ni TL? Hindi rin. Boses ng ex ko? Hindi. Boses siya na narinig ko lang sa recordings, sa mga lumang calls na pinapakinggan ko tuwing audit. Boses ni Rina. Jared, nandyan ka pa pala. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sinubukan kong magpakatatag. Who is this? Mahinang tawa. Sa seat 27, wag ka na pumunta ron. Bakit? Sandaling katahimikan. Tapos sinabi niya ang pinaka hindi ko inaasahan. Kasi hindi lang ako ang nandyan. Call ended. Pagkatapos nun, hindi ako agad nagsabi sa iba. Baka sabihin nila paranoid ako. Baka sabihin nila puyat lang. Pero QA ako, trabaho ko maghanap ng evidence. Kaya binuksan ko yung system logs. Tiningnan ko kung may pumasok talagang call. Meron. Pero yung number blank unknown. No caller ID. Walang details. Parang hindi dumaan sa normal routing. Tinawagan ko si IT, sabi nila. Sir, impossible yan. Kung dumaan sa system, may record dapat. Kung walang number, baka internal test line. Pero wala akong ginawa. Baka prank. Pero ramdam ko, hindi prank. Kasi hindi mo mapoprank yung lamig na dumaan sa katawan ko. Hindi mo mapoprank yung boses na hindi mo kailanman nakausap live pero narinig mo sa recordings. At kinagabihan habang nasa pantry kami, kinwento ko kay Mina. Pagkasabi ko pa lang ng may tumawag sa akin, namutla siya. Anong oras? 3:00. Narinig mo boses? Oo. Sinabi niya pangalan mo? Oo. Napatakip si Mina sa bibig niya. Jared, wag mo na i-mention to kahit kanino, lalo na kay HR. Bakit? Kumapit siya sa braso ko. Kasi dati, may QA rin na nagtanong. After 1 week, nag-resign. Hindi na bumalik, sabi nila nagkasakit. Totoo? Tumango siya. Pero ang totoo, hindi siya nagkasakit. Nakita namin siya one night, nakaupo sa seat 27. Friday, pinakamatinding araw sa call center. Daming queue, daming irate. Pero kahit ganon, hindi maalis sa isip ko yung seat 27. Bago mag 3:00, sinadya kong lumapit sa dulo. May ilan pang agent sa floor, pero busy sila sa calls. Tahimik yung dulo, parang hiwalay na mundo. Tiningnan ko yung station. Naka-off. Okay. Huminga ako ng malalim. Wala to. Pero pagtalikod ko, gumulong yung chair. Dahan-dahan, parang may umupo. Parang may humila. At tumigil siya, eksaktong nakaharap sa monitor. Tumayo balahibo ko, lumingon ako sa emergency exit door. Biglang nag-click yung lock. Parang may gustong lumabas. Pero walang tao. Tinakbo ko pabalik sa station ko. At pag upo ko, may message sa internal chat. Walang pangalan, walang profile. Isang line lang, hindi ka dapat nandito pag 3:00. Kinabukasan, hindi na ako nakatiis, naghanap ako ng lumang files. Old incident report, old HR memo. At doon ko nakita, may report na 2 taon na ang tanda. Agent experience collapse during shift. Emergency response attempted. Declared DOA. Dead on arrival. At sa details, C27. Pero ang mas nakakatakot, may note sa baba. Agent reported receiving repeated calls from unknown at 3:00 ng madaling araw prior to incident. So bago siya namatay, may tumatawag sa kanya. At nganon, tumutawag siya sa iba. Nang hina tuhod ko, parang domino, parang cycle. At nag-click sa utak ko yung sinabi niya sa call. Hindi lang ako ang nandyan. Ibig sabihin, may ibang entity. At baka, hindi siya ang dahilan ng lahat. Baka biktima lang siya.
Monday ulit, nagpasya ako. Kung ano man to, tatapusin ko na. Nagdala ako ng maliit na rosary sa bulsa. Hindi ako super religious pero pampalakas loob. Before 3 a.m., nag-set ako ng recording sa phone ko. At eksaktong 2:59, tumayo ako. Naglakad ako papunta sa dulo, seat 27. Naka-off. Tahimik, tinitigan ko yung monitor. 3 a.m., biglang umilaw yung monitor. At hindi siya black screen, may login screen. May username na nakatype na. Rina27, walang tao. Pero may gumagalaw, yung cursor, nagtatype mag-isa, letter by letter. HUWAGMOAKONGSUNDAN. Napaatras ako. Rina, ikaw ba to? Tapos biglang nagbukas yung headset na nakasabit sa station. Parang may sumuot. At mula ron, may boses na lumabas. Hindi si Rina, hindi babae. Hindi tao, parang pinaghalo-halong boses. Marami, sabay-sabay. Jared, nanigas ako. Jared, dito ka na. Biglang lumamig. Nag-fog ang paligid. At sa glass wall ng emergency exit, may lumitaw na mga palad. Marami. Parang may kumakatok mula sa kabilang side. Tok. 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 Tok, 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 tok. At narinig ko parang bulong sa tenga ko. Seat 27, bakante na. Biglang nag-vibrate yung phone ko. May notification. Unknown number. Text message. 2 words lang. Takbo na. Boses sa headset nagbago. Mas malinaw, mas pamilyar. Si Rina. Jared, umalis ka. Hindi nila ako pinapaalis dito. Pero ikaw, pwede pa. Rinas, sino sila? Hindi siya agad sumagot. Parang umiiyak. Kami yung natira. Bumigat yung hangin, tapos isang malakas na kalabog. Bumukas yung emergency exit, mag-isa. At mula sa madilim na hallway, may mga aninong gumagalaw. Hindi ko makita ang katawan. Pero rinig ko ang mga paa, marami. Papunta sa akin, si Rina pabulong. Kapag lumingon ka, hindi ka na makakaalis. At sa puntong yon, hindi na ako nag-isip, tumakbo ako. Tumakbo ako pabalik sa gitna ng floor. May ibang agents tumingin pero hindi nagsalita. Parang hindi nila ako nakikita, parang ako lang ang nasa sariling eksena. Narinig ko yung pagtawag sa pangalan ko, hindi isa, marami. Jared, Jared, Jared. At habang tumatakbo ako, lahat ng monitor sa floor sabay-sabay nag-on. 1 segundo, isang flash. At sa bawat screen, iisang message, seat 27. Nakarating ako sa elevator. Pinindot ko, paulit-ulit hindi bumubukas. Sa likod ko may humahangos, hindi ko nilingon kasi naalala ko si Rina. Kapag lumingon ka, tumunog ang elevator. Bumukas, pumasok ako. Habang nagsasara ang pinto, nakita ko sa gilid ng mata ko, isang babae sa dulo, nakaputi, basang-basa, nakatingin. Hindi siya humihingi ng tulong, para siyang nagbabantay. At bago tuluyang magsara, bumulong siya. Salamat. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nag-email ako ng resignation, instant, walang explanation. Pinuntahan ako ni Mina sa bahay. Jared, umalis ka nga. Oo. May bagong QA na nagtanong about seat 27 kahapon. Napatigil ako. Anong nangyari? Namula mata ni Mina. Hindi na siya nag-log out. Ha? Nakita siya ng guard nakaupo sa dulo, sa seat 27. Nilamig ulit buong katawan ko. Buhay pa? Umiling si Mina. Hindi gumagalaw. At yung pinaka hindi ko makalimutan, nung araw na yon, tiningnan ko yung phone ko. May isang bagong voicemail, walang number. Pinakinggan ko. Mahina lang, parang hangin. Tapos isang pamilyar na boses, si Rina. Jared, wag ka na bumalik. Ikaw yung unang nakinig sa akin. Pero may iba pa na hindi nakinig. Hanggang ngayon, tuwing 3:00 ng madaling araw,
Minsan bigla na lang nag-iilaw screen ng phone ko kahit walang notification. At minsan, sa sobrang tahimik, akala ko may naririnig akong typing. Parang, may nagchat-chat sa dilim. At kung nasa night shift ka, at may station kayong bawal galawin, wag mo nang tanungin kung bakit. Tanong ko sa'yo, kung ikaw ang nasa lugar ko, babalik ka ba para alamin ang buong totoo? Mag-comment ng C27 kung natapos mo hanggang dulo. At kung gusto mo ng next file, mag-subscribe. Dahil ang hating gabi, hindi natutulog.